aside ang Mindanao na parang mababa ang uri kumpara sa mga magnanakaw diyan sa Maynila, lalo na yung nasa loob ng Forbes Park at nasa loob ng mga Malacanang. So sinasabi niya dito mga kababayan na talagang ang sa ilalim ng administrasyon ni Bangag ay malupit, okay, malupit ang korupsyon at malupit ang mga pagnanakaw nga. Yun naman ang konteksto noon eh. Tapos sinasabi niya dito, tatungkol na lamang sa flood control, di ba? Flood control, na ninanakaw ng mga hinayupak, kaya lalo daw nagagalit. Okay, lalong nagagalit o umaatikabong ang panawagan ng ating mga palangga na taga Mindanao para sa tuluyan ng pagbabago o paghihiwalay diyan sa Mindanao. Ngayon sinasabi niya, kawawa naman, okay, ang mga taga Mindanao dahil yung mga pera nga naman na resources, like lahat ng resources sa Mindanao, name it, ay napupunta sa supposedly buong bansa. The problem is, instead na gagamitin yung mga taxes, resources and everything para sa buong Pilipinas, para umunlad tayo ng isang republika, ang nangyayari, napupunta lang sa Forbes Park, napupunta lang sa offshore account. Yun yung nakikita ko. Okay? At nakikita natin lahat. Not only si Kiko Barzaga ang nagsasabi niyan. Na talaga namang mayaman ang Mindanao. Alam natin yan. Magagaling, matatalino. Sila nga yung mga English-speaking, Visayas and Mindanao, they're like English-speaking, more on English speaking, provinces. Diba? Kasi ganun, may Espanyol pa nga dyan sa Zamboanga. So, ba't ganun pa man, sinasabi dito sa kanyang speech na magagaling, matatalino, matitikas, lahat na, di ba? At maraming resources ang Mindanao, kaya panahon na para, manindigan. Okay? Bilang isang probinsya, bilang isang bansa later on, kung magkaroon ng paghihiwalay ang Mindanao at ang Luzon. I don't know, kayo ba, payag ba kayo na maghiwalay? Ako papayag talaga ako para naman, makauwi ako dyan sa Republic of Mindanao. Dahil alam niyo naman sa Luzon, dyan sa Maynila, ay tinamnan ako ng kaso ng Bangag administration kasi gusto din nila ako arestoin, gusto din nila ako damputin. Katulad ngayon ang ginagawa nila kay Kiko Barzaga dahil dito sa secession speech na ito. So ngayon, mga kababayan, sinasabi niya dito, yun na nga, yung nakikita nyo yung recent flood control. Sabi niya, Mindanao is not a burden to the Republic. It's a region rich in resources, blessed with skilled labor and capable of sustaining itself. Yet the corrupt national government continues to overtax and exploit its wealth for the benefit of a few in the capital. Yeah, yun na nga. Nasabi na nga natin, napakayaman natin, hindi nga daw pabigat itong Mindanao sa ating pangkalahatan. Dahil nabanggit na nga natin, magagaling, matatalino, na yung mga manggagawa, tapos ang pera ninyo, ang mga overtaxation ay napupunta lang sa pagnanakaw. So yun ang sinasabi ni Kiko Barzaga dito dahil ang pera napupunta lang sa Forbes Park, yung mga luxury cars, di ba? Nakita nyo yung mga Nepo babies, mga bonggang-bonggang Hermes, aeroplano si Zaldico at kung ano-ano pa. Kaya naman, marami daw sinasabi sa kanyang speech talaga na lalong umiigting o lumalakas yung panawagan ng ating mga kababayan, o lalo na yung mga taga Mindanao, na ipaghiwalayin na. Sinabi niya nga sa kanyang speech kanina, sinasabi niya na hindi, anong tawag dito, na parang hindi ito sedition or hindi ito pag-aangkas. Diba? Ito ay pag-isip-isipan ninyo dahil inaabuso na nga tayo, kayo dyan sa Mindanao, inaabuso na kayo ng nagpapatakbo sa gobyerno, okay, na mga bangag. Ako nagsabi niya, sinabing bangag, pero ako nagsabi niya, paulit-ulit naman na sinasabi ko sa inyo. Kaya ngayon, gusto siyang kasuhan. Dito tayo tututok, mga kababayan, sa pinaka-last statement niya. Kasi sinasabi niya na aarestuhin daw siya ng bangag dahil sa secession speech niya. So ang question natin, yun ba ay inciting to sedition? Di ba? Nag-udyok ba siya na manggulo kayo na mga taga Mindanao?
Ang sinasabi niya, lalong umiigting ang panawagan na maghiwalay na ang Mindanao at ang Luzon dahil dinalapastangan lang ang mga budget and, alam niyo na yon, yung mga pagdanakaw and everything. Doon sa last part, ito sinulat natin, sa kanyang speech, sabi niya, the call for secession is not a cry of rebellion, di ba? Sinabi niya, hindi ito pag-aaklas o pag-imagsik ng illegal, but a cry for justice. So sinasabi niya dito, it is the desperate plea of people tried of being used, ignored, and insulted by a system that serves only the elite. Ito ay sinasabi niya ay apila ng taong bayan, himutok panawagan, na madalas ay, most of the time, all the time, ay binabaliwala ng Bangag administration. Kaya sabi niya, I therefore urge this government, both Congress and President Marcos, Bangag, okay, to open a serious, honest, and courageous discussion in the future of our nation. Okay? So nagnanawagan siya, ino-urge siya ng discussion. Diba? Discussion on the future of our national territory and the right of Mindanaoans to determine their own destiny. We can no longer silence their cry. The time has come to listen. So malinaw na hindi siya nag-udyok ng panggugulo. Sinasabi niya, nananawagan niya sa Kongreso. Bakit siya nananawagan sa Kongreso at kay Bangag? Na baka pwedeng i-revisit ang ating konstitusyon. Dahil wala ngang batas sa konstitusyon na maghihiwalay, di ba? Na pwedeng paghiwalayin itong ating mga Luzon, Visayas, Mindanao. But baka pwede pag-usapan. Yun ang sabi niya, nananawagan siya, di ba? Both Congress and Bangag. Di ba? Malinaw yun. Dahil kung tapat si Bangag, which is hindi naman talagang tapat sa taong bayan, di ba? So, ang punto de vista dito ni Kiko, na bisitahin, ako pala nagsabi nun, i-check yung ating national territory law, di ba? Tapos pakinggan yung boses ng mga Mindanaoan na baka pwedeng paghiwalayin na. It's a long process, di ba? Pwede naman magkaroon ng ang tawag dyan, referendum o pagbubutuhan or referendum o plebisito na tinatawag na taong bayan ang magsasabi sa Mindanao, hiwalay ba kami or what? Diba? Pagbubutuhan. Pero it's a long process. Alam naman natin yan. It's a long process. Ang bottom line dito, nagsalita lang, freedom of speech niya yun. Na baka sakali dahil sa boses ng mga Bisaya at ng mga taga Mindanao, nasukang-suka na sila sa pagnanakaw ng mga demonyo sa Malacanang, not actually sa entire Luzon, sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Baka naman pwedeng i-revisit o tignan natin ang National Territory Law chuchu na baka pwede na maghiwalay ang Mindanao. Sabi nga natin, hindi kadali. Pero hindi ito dahilan na pwede na gusto na nilang arestuhin si Kiko Barzaga. Nakita nyo na lahat talaga aarestuhin nila. Diba? Kaya sabi ko, go Mindanao. Isulong nyo yan. At nandyan ako uuwi. Pag nagkataon, Republic of Mindanao, okay, dyan ako magpapadual citizen. Diba? Tumira naman ako dyan sa Davao, so that's fine. Okay, mayroon na akong mapapakita na sometime tumira ako dyan. Diba? Kasi pag umuwi ako ng Pilipinas, mga kababayan, sa Luzon, okay, Republic of Luzon na tayo, Republic of Bangag. Diba? Pag uuwi kasi ako sa Republic of Bangag, hindi ako dadamputin ako, arestoin ako. Diba? Dahil 1 milyon yata ang warrant of arrest na ginawa ni Bangag. Then, pupunta ako sa Mindanao, at least malinis ang record natin dyan. Go sa aking mga palanggan na taga Mindanao, isulong nyo na yung mga ganyang ganyang parang katulad ng Slovakia, di ba? Kaya may yung Czech Republic and Slovakia, di ba? Well, pag-usapan na natin yan na-research natin ng bongga-bongga. Pero ba't ganun pa man, di ba? Pwede maghiwalay. I think, what's that? Ano pang mga bansa na naghiwalay sila? Timor-Leste, di ba? Teka, sabi ni Delia Dichoso, I like to retire in Davao, di ba? Doon tayo mag-retire tayo. Meron akong dyan eh. Hindi pala ako. Okay, hindi pala ako. Meron kaming dyan, munting kalupaan. Munti lang. Sige na please. Nananawagan ako sa ating mga palangga sa Davao.
sa buong Mindanao, gawin nyo ng Republic of Mindanao yan. Now na, wag nyo nang patagalin. Kasi dadamputin tayo isa-isa. You're welcome here in Davao City. Sabi ni Jennifer Dana, yes, tumira ako sa Tagum Palanga. Tumira ako dyan. Ng bonggam-bonggam. Ngayon, kasi wala nang patutunguhan itong mga imbestiga na to. Tignan nyo dyan ngayon sa ICC. ICC. Independent, diba? Independent cover-up. Okay? Yung independent cover-up investigation, chuchu nila. Diba? Sinasabi nga dito ni Barzaga, tiwala lang tayo kahit wala pang naipakulong si DPWH Vince Dizon. Malay mo, next year, baka makahuli na siya ng isang small-time contractor na nagnakaw ng 10K. Diba? Insulto ito. Wala kasi gagawin pa nga nilang, may speech pa pala si Kiko na bago na sinasabi niya na meron siyang intelligence, hindi ko na, sinasabi niya na meron siyang intelligence, tignan natin. Okay. Ito na lang, i-internalize ko na lang. Na merong mga kababayan na talagang gusto, teka, hanapin na lang natin para mas maano natin to, yung sinabi niya. Ito. Bagong-bago yun eh. Bagong-bago yung kanyang speech. Ito ba yun? Ay, nawala. Okay. Bago ba yan o nauna pa yan? Nakita ko si Abalos. Tinitira niya dito. Okay, may sinabi siyang, ano ba yung sinabi niyang kaninang si So? Huwag kayong maniwala sa drama ni Tio Soto. Si Insertion Queen ang gagawin niyang Senate Blue Ribbon Committee as chairman, si Risa Antivirus ito. Okay, yan pala lang yung latest niya. Luma na pala yung nakita ko kanina. Anyway, mga kababayan, nakikita ninyo ang investigation. Okay? Nakita ninyo yung investigation dyan na pinagtatakpan nila. So, wala talagang mangyayari dyan. Walang mangyayari sa investigasyon na yan dahil sinasabi natin na what? Dapat open yan. Dapat makita ng taong bayan. Recently lang, 6 hours ago, sinasabi ni Kiko na Zaldico does not deserve due process. He and his family deserve the righteous anger of the people. Tama. Paano ka magkakaroon ng due process dyan? Nagkaroon ba ng due process ang pera ng taong bayan nung ninakaw ni Tambaluslos? At ngayon, wait a minute. Yeah. At ano ang gagawin nila ngayon? Pagtatakpan. Diba? Pagtatakpan nila at talagang cover up to the highest level. So ngayon, dahil ang mga nagsasalita, okay? Sabi ni Paz Gallego, ang tawag dito, ICI, si Bangag ang nagbuo niyan. Alright. Ngayon, ito, mga kababayan. Ay, by the way, grabe, kaluluoy ang, kaluluoy ang Visayas, Capiz, kag Iloilo, lalo sa Capiz, damo na, my God. Diyos ko po. All we can do is pray. Pero mga palangga, diba, tuwing na lang umuulan, bumabagyo, lumilindol, ang sandigan ng taong bayan ay dasal. Hindi po lahat nakukuha sa dasal. Okay? Alam ko kayo, magkaiba man ang relihiyon natin, lahat tayo nagdadasal. Pero mga kababayan, huwag nyo na ipaubaya lahat sa dasal. Dahil sabi ng Diyos na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. Look at you, sa Panitan, may mga nakamatay. Capiz, Iloilo, ano kayo dyan? Maliban sa talamak kayo dyan sa droga, sa pulburon, dahil pinalawak ng mga dilawan at kabatak ni Marcos Jr. Now sa Capiz, nakita nyo yung baha? Ganyan na lang ba kayo? Papayag na lang tayo? Buong, nung nakaraan, Pampanga. Saan pa? Ano pa mga, Leyte? Ano pa? Delubyo. Ang kailangan yung, Samar. Grabe ang damage. Grabe ang damage. Ano pa bang bagyo na kailangan danasin ng taong bayan para kumilos, para pabagsakin ang mga adik na namumuno sa inyo? Kailan kayo kikilos? Hindi po pwede na lang tayo ipagpaubaya natin sa Diyos. Sabi ko nga, pag nakita tayo, umakit na tayo sa langit lahat,
kung tayo makaakyat sa langit, sasampalin tayo ng Diyos. Kaya ikaw, puro ka Diyos, Diyos, umasa ka lang sa akin. Hindi ka gumawa at nilabanan ng mga bangag. Sa aklan, damo-damo, kita nyo? Hindi nyo pwede pag sa Diyos, manindigan kayo. Labanan nyo yung mga adik. Pag humupa ang baha, manindigan kayo. Inanod na naman ang mga album nyo, picture ninyo, o cellphone ninyo. Inanod na naman ang inyong mga gasol. Inanod ang inyong mga lutuan, ang inyong mga dapog. Then, balik na lang, paulit-ulit. Diba? Walang pakialam. Ang bangag administration, tapos ipagmamalaki ng Malacanang na mga bangag ng kanilang tagapagsalita nung sinasabi ni Sara na walang nangyayari, walang achievement, o walang progreso ang gobyerno ni Bangag. Ano ang depensa sa inyo ni Castro? Anong depensa niya? Dahil sinasabi ni Vice President Sara at ninyo na wala talagang ginawa itong Bangag na ito. Ano sabi? Bulag-bulagan ba si Inday Sara? Hindi ba niya nakikita na abala daw sa pagbibigay ng ayuda si Bangag at hindi daw natin na nakikita yung ginawa sa agrikultura? Yan ba yung sagot for 3 years? Ang achievement ni Bangag magbigay ng plastic-plastic na tigda 2 kilo, 2 kilong bukbukin na bigas at tig isang latang sardinas? Yan ba? Tapos yung magsasalita, gusto nilang gurgurin tayong lahat? Ha, Castro, tara-tara, mga pukilang ina ninyong hayop kayo. Hindi pa kayo nagurgur ng baha. Dapat kayo nagurgur ng baha. Tama ba yan? Kamo diratanan sa Aklan, Karaya, kamo sa Iloilo, sa Capiz, ang Boracay, naigo, ganyan na lang kayo. O kayo ang ano dyan eh. Kayo, ang Iloilo, kag ang Capiz, that's very, maraming ano dyan, kakamping at sa mga dilawan. And that's okay kung maging actually, you're good. Noong naging kakamping kayo at dilawan kayo, kasi ibig sabihin, nilabanan nyo si Marcos na hindi maging presidente dahil naniniwala kayo na adik na magnanakaw ang kanyang pamilya. And now, nasaan na kayo? Hindi ko naman nila lahat. Panahon na para manindigan, katulad ng secession speech ni Kiko Barzaga na ang mga Mindanaoan, you have to speak up dahil lumalakas na nga ang panawagan na gusto nyong ihiwalay o ng Visayas, kaya ba natin? Republic of Visayas naman tayo. Republic of Mindanao, Republic of Visayas. I think we can, okay, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi tayo pwede, may awa ang Diyos sa totoo lang. Lumaki ako na naririnig ko na yan sa mga matatanda. May awa, gid ang Diyos, ang Ginoo sa aton, mabuot, mag-ampo lang kita sa Ginoo, kay muni-muni, sasampalin talaga tayo ng Diyos. Pag nagkataon na nakikita, ang sabihin ng Diyos, wala kayong ginawa para ipaglaban ang inyong kinabukasan. Puro lang kayo umasa sa akin. Ang dami niyong sangkatauhan sa mundo. You know what I mean? Alam mo, sa totoo lang, nung bata ako, akala ko din, ganun. Nga pag nag-ampo tayo sa Diyos, lahat na hiniling natin sa Diyos, diba? Kahit hindi tayo magtrabaho, ibibigay niya. Bullshit yan. Tamad ka, sasampalin ka talaga ng langit. Pwede ka ba magdasal ka na lang? Lord, sana maging doktor ako na hindi ka mag-aaral, hindi mo pagsisikapan, hindi, diba? Lord, sana maging successful akong magnanakaw na katulad ng mga bangag. Demonyo, dinasalan mo. Tinatrabaho din nilang demonyo. Pagta-transport ng mali-malitang pera and everything, di ba? So you have to, what? Kailan nyo manindigan, mga ayodiputang mga hayop na mga bangag na ito? Kailangan nyo manindigan. And now, I feel so sorry. Yun na nakikita ko, alam mo, habang pinapanood ko, may vlogger pa nga daw na namatay. Binasa ko, ka-lover something, bata, babayi. Nakaawa dahil tumatawid sa sapa. Niligtas yung isa niyang family member, tapos inanod siya ng baha, niligtas siya ng kapatid niya, tapos hindi na siya nakuha dahil, inanod na siya ng baha. So lahat nakikita niyo, alam mo, habang pinapanood ko yung hindi naman na ganyan nagbaha sa Capiz ang una. Waay man baha na ganyan sobra. The last time na nagbaha sa Capiz atong undang datos 1984. Yara, 84, 85. Maaring mali ako sa taon, but 80s yun.
O, ginbaha ka mo, ganyan ka, sobrang baha-baha. Nagbaha man, pero ngayon, mas malala, nakulang na lang, matunaw ang Western Visayas. O, man talaga bang, then after that baha, mag-Marcos-Marcos kayo? O, kayo, maraming Pinklawan, Dilawan, even my friends, you know, my friends dyan sa Iloilo, sa Capiz, family and friends. Diba? Ang dami dyan. Galit na galit kay Marcos. Pero ngayon, ayaw yung manindigan. Yan ang idinulot ng baha. Kawawa kayo lahat. Na Samar, lahat na tayo. Kailangan talaga ninyong manindigan, mga kababayan. Tao ang gumagawa ng kapalaran. Gumagabay lang ang Diyos, sabi ni BMW. Exactly. Sabi ni Lord, lihok tao kay tabangan taka. Grabe na yung kulto ni Baguio na nga, mga kababayan. So yaan, habang si Lee Satanas, si Sandro Marcos, habang delubyo siya na nasa F1, si Lee Satanas nasa Europa, nagtatransport ng pera ng bayan, male-maleta. Anong ginagawa ng alpoterang hayop ng butod na yan?